Isolate BC. So, kung downward siya dun sa member AB, magiging upward na siya. So, this is 83. Tapos, kung to the left siya dito sa member AB, to the right na siya. And then, kung yung moment dun ay clockwise, magiging counterclockwise na siya dito. So, this is 180. Tapos, yung mga loadings natin dito, this is 50. This is 45. Tapos, ang distance niya is 1.5 to 1.5. Tapos, yung na-solve natin dito, diba, is... Sino nagsulat ng 45? Okay, mali. Tapon na yan. 40. Okay. So, meron tayo dito. Ano yung magiging reaction natin dito? CY. Actually, 7 lang din yan. Kasi, di ba, kung makikita nyo dito, DY equal sa CY. So, tama, downward. Pag nilipat nyo, magiging upward. Pero, using equilibrium, this is 7 kilonewton. And then, to the left na 45. Yan yung si X. Okay, ngayon, kumpleto naman na yung loadings. So, drawing na lang natin yung shear and moment diagram and axial diagram. Okay. So, una, dito yung shear diagram. So, start tayo dito. Aangat tayo ng 83. Tapos, no load. Magiging bababa ng 50, positive. Ang laki. Baliktad. Oh, basta parang ganyan. Scale. Oh, yan. Ayan, very engineer. This is negative 7. Matataas pa kayo. 7. Nakaka-OC. Daming gusto. Nakaka-OC. Wow, sana all OC. Ano ba ibig sabihin ng OC? Obsessive compulsive. Ay, alam mo, totoo nga, gets niyo nga. Di ba dapat with D yun? OCD yun. Ano yun, sir? Obsessive compulsive disorder. Okay, next. Online class. Yun, tama. Dali. Uy, tama yun. Binabash yun si JP. Kaya ka-online. Okay, next. For the moment diagram. Oh, ito, this is area 1. Area 2. Area 3. Okay. Okay na? Ayun, 5, 6, 7, 8. Meron tayong moment sa support na counterclockwise. So, negative. Bababa tayo ng negative 180. Ano yung area 1 natin? 124.5. 83 times. That is 100. Okay, so 180 minus... negative 180 plus 124.5. Negative 55.5. Wow, 555. And then area 2, that is equal to 33 times 2. 66. So, negative 55.5. This is positive 10.5. And then 7, area 3, 7 times 1.5. Negative. Negative yung area, no? So, negative. So, ayan na yung moment diagram. And then, for the actual diagram, so, ano yung actual natin dito? Compressive, no? So, this is negative. Dagdag lang natin to actual diagram. Negative, magkano negative? 45.
effect na yun, galing lang dun sa Okay. kasi compression ka lang. Uwi na. Isolate Horizontal force. CD. So, for isolate CD, dito naman start ng 0 natin, no? So, ano yung loads natin dito? UDL yata. Oo, UDL. Parang 45. Hindi. 90 yung result. Hindi, 90 yung result. Eh, di tignan lang natin sa given. 15 by 6. Okay, yung mga reaction nito, this is upward na 7, 45, 45, 7. Wala namang moment. Arizona B. B is for budots. Okay, draw the shear diagram. So, saan mag-start? Dito mag-start ng 0, ha? So, aangat tayo ng 45. Hindi mo pwedeng sa baba. Hindi. Kasi, Kasi dito tayo nag-start eh, no? So, magiging pag-ano na siya. Ayan, parang pag-ganyan. Pwede nyo paikot-ikutin, no? Then, ito yung positive, no? Tapos, ayun. Then, bababa tayo ng no load. Uniform distributed load. This is negative. 45. And then, ito ay 0. This is 3. 3. Positive area. Negative area. And then, for shear diagram, about moment. So, aangat lang, di ba? Ano yung maximum moment nito? 67.5. Tama? Sige, maniniwala na ako sa inyo. Okay. Yay! Tapos na. And then for the actual diagram, negative, no? Kasi compressive. Pagka pinapahanap yung superimpose, ito-drawing nyo lang. No? Yung superimpose. Super talaga. Super duper. Super elevation. Mataas yun. Super elevations, kaya ano yun, kay Sir Tagal yun, no? Tama, sa highway surveying. Sa highway yun, di ba? Highway engineering. Superstar na kasi ng CE. Kilala ka. Kilala ko na. Sino? Pagka superimpose, i-drawing nyo lang siya sa isang frame. For example, yun yung frame nyo. Wala lang, pagsasama-samahin nyo lang siya. Dito, sa side na to, that is, yung shear diagram is negative area, tama? Okay, so ito yung sa mga plano, may makakita kayo sa nagde-design. Tapos ano yung movement diagram nung isa, shear diagram, upward. No, diba, angat dito. Tapos, bababa. Tapos pa ganon. Tapos pa ganyan. Tapos pa ganyan. So, superimpose, pinagsasama-sama nyo lang yung lahat ng shear. Kung paano yung naging shear sa lahat ng ano? Lahat ng member. Mag-extend ka na lang, sir, AutoCAD. Ayan, tapos extend. Tapos dito naman, ganun din sa... Sir, ba't ganyan yung Vitus? Ha? Vitus. Saan? Ay, yung shear ng Vitus. Oo. Tapos yung iba, nilalagay naman yung value dyan, dapat, no? Kasi para pagka tinignan mo sa, kunyari, magde-design ka na,
ikaw na yung maglalagay ng, ikaw na lang yung titingin. So, ano yung sa shear? Pag ganon. Yung moment diagram naman yan ito, pag ganon. And then, yung moment diagram ng isa ay, pag ganito. Tapos yung moment diagram ng isa, pag ganon. Ayan. Pwede pala eh. Para makikita nyo na agad yung value. Kunwari sa beam na to, sa column na to, alam mo na agad yung gagamitin mong shear. Kaya magde-design kayo, alam nyo na agad yung shear na titignan nyo. Minsan sinusulat pa yung value dyan ha. Tinatamad lang akong sulat. Pero sulat nyo na lang. Sulat mo na siya. Sir, include ba yun sa ano? Oo, kasama to sa plate. Ito sa quiz. Sa quiz 2 na to. Sa quiz 2 na to, hindi kasama sa quiz 1. Wow, parang may tapos na dito. Sino tapos na sa plates? Very good. Palakpakan. Ipapasa siya Thursday. Kasabay ng quiz. Nakita ko nga may burarang sulat eh. Parang minsan naman kasi pagka mag-history kayo, yung magandang sulat naman, no? Sino yan? Nasa IG nga pala. Si Boy My Day pala to. Bakit? Nakikita mo yung IG ko. Private.